Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay October 18 na kaagad 2025. Mapita sa Kunilangon, welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, maing buntag, Kabangsamoro. Ako naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida, 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7 at sa DXJC 92.1 Voice FM, pati na sa Gabay FM 97.7. So kahit AM or FM kayo nakatune in, no problem. Kami napapakinggan niyo po dyan. At syempre napapanood din tayo ng live sa mga Facebook page na mga nabanggit. Pero uulitin ko, live tayo sa Facebook page ng MSSD, ng DXMS Radio Bida, ng DXOL Happy FM at ng Voice FM. Naka-cross-post din ito at naka-live stream sa Bangsamoro Media Productions at sa Bangsamoro Multimedia Network. At sa mga taga-Tawi-Tawi, live na po tayo napapanood at naririnig, no? Mismo sa Tawi-Tawi dahil meron na tayong Radio Swara 99.1 DXSL Sunlight FM. Yan. At syempre tayo ay inaasikaso natin ng iba pang mga probinsya para marinig nyo rin kami dyan mismo sa inyong lugar. At dahil sunlight yan, Marayaw Adlaw. Yes. Good morning. Good morning sa inyo dyan. Bukas po ang ating hotline number. Naka-flash na po sa screens ninyo. 0919-480-4265. I-screenshot nyo na lang po yan. 0919-480-4265 sa mga bahay na hindi po nanonood at sa radyo po nagmo-monitor. I-save nyo sa mga phone book ninyo. 0919-480-4265 para po yun sa mga questions, suggestions, comments, or may mga complaints, no? Or clarifications. Pwede po kayong mag-text dyan. Text lang po. Wag po kayong mag-call. Wala pong sasagot sa inyo. 24/7 pwede mag-text dyan, pero syempre hindi magre-reply ng 24/7 yan. Hintayin nyo lang po ang reply niyan, pero rest assured na kung ano po yung mga concerns ninyo, makakarating po yan sa mga kinaukulang department ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. At syempre naging posible ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service dahil sa pagsisikap ng ating Minister, Attorney Raisa Jajuri, na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna tayo, MJ. Good morning sa lahat ng ating mga top fans and top sharers. Sila yung priority natin sa pag-good morning natin. Good morning. Dahil sila po yung talagang masigasig at walang sawang nagpapadala sa atin ng mga comments, suggestions nila at mga reactions nila. Good morning sa iyo, Nudmina Noor. Ganon din kay RD Supremo. Good morning. Sharmina Musahiri, DJM Munting Ali, and Takham Abdul Sahal. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Norje Idza, Hamida Baluno, City Farmida,
Aklate? Aklate ba to? Aklate? Aklate. Wow. Emmanuel De Luca, John Lencon Racho, and Nuruddin Abdullah. Yan, maraming salamat sa pagpapahirap sa amin. Sa mga pagbabasa ng mga pangalan ninyo. Hirapan nyo pa next time. So, para sa lahat ng mga pangalan, ilan talagang totoong pangalan dito? Hindi namin sure kung paano namin binabasa yung mga pangalan nyo. Basta kung paano yung nakasulat, yun ang pagbasa namin. Opo. Bahala na kayo. Pwede naman mag-text sa atin o mag-comment kung mali ang pagbasa. Yes. Para mabasa natin yan. At syempre yung ating live muna ng mga greeters. Ayan na. Ayan na. Sir Baharudin Muhammad. Good ayan. morning. Sana all gising na. Gising na. Ayan. Sir Baharudin Muhammad, thank you. Hello. Kasi idol nga daw niya yung ating guest ngayon. Sabi lahat niya. naman yata idol ang guest natin ngayon. Artistahin eh. Yuk MJ watching from Cotabato City. Hello. Gina Sanadjo. Request namin i-share nyo po itong ating Facebook Live para mas marami yung makakapanood at marami makakapakinig sa atin. Maganda po yung pag-uusapan kasi natin ngayon. Habang nagkakape, pwedeng magkwentuhan tayo. No, kasama nyo kami sa pagkape ninyo. Wala lang po kaming kape ngayon dahil nalimutan ko. Nag-brew ako ng coffee sa bahay pero nakalimutan ko sa pagmamadali dahil sa pagtawag mo. Sorry naman. Pagtawag mo, nagdali-dali na ito. Wala na ako na butang sa ano ba tawag ito? Tumbler. Sa tumbler. Wala na, nandoon na siya. Pero tama yung sabi mo na manood sila ngayon dahil minsan lang tayo nag-guest sa labas ng MSST. And this is really very important dahil napakahalaga ng paksa nating pag-uusapan today. Lalo na dahil halos kada buwan o baka medyo every week talaga. Nga eh. Kanina may na-receive ako na alert. Hindi ko alam kung saan lindol yun pero sabi may earthquake na naman yun na nga. Parang halos kada week talaga may nangyayaring lindol. At syempre, halos araw-araw umuulan, no? So ang pagbaha consistent lalo na dito sa ating area na medyo low-lying. Pero yung Pinoy kasi chill-chill lang palagi. Tanungin natin sa guest natin kung dapat ba chill-chill tayo palagi pag may mga ganyang sitwasyon. Dapat ba reactive lang tayo? O di ba kailangan ding proactive tayo? Ano bang dapat gagawin ng bawat individual, bawat komunidad, bawat pamilyang Bangsamoro para maging ligtas, handa sa panahon ng anumang kalamidad? Alam mo kasi, hindi naman natin hawak yung buhay natin, pero pwede nating iwasan yung mga pwedeng makapanakit sa atin or makadulot sa ating pamilya ng casualty o calamity. Simple lang yan. Kung alam mo may danger doon, bakit ka doon pupunta? Yun lang yun. Paano po uiwas? Yun po yung pinakamagandang usapan ngayon. Yes. Paano dapat natin before, during, and after. Yun yung ganun dapat ang paghahanda eh. Ganun dapat yung mentality ng bawat pamilyang Pilipino. Yung merong preparation before the lindol, dapat alam din ang gagawin or lindol or any calamity, no? Or alam din ang gagawin kapag during the emergency situation and after, ano bang pwede natin gawin para move forward from the emergency or from the disaster. Kaya naman ang pag-uusapan natin, aside sa mga safety tips, no, during calamity, ibabaybay din ng ating guest kung ano yung mga mahalagang ginawa ng Bangsamoro government para sa ganitong sitwasyon. Ang dami palang trabaho ng guest natin eh. Yes, oo. ang dami niyang concerns na bibigay sa atin. Dahil nag-guest ka, bahala ka. Sige. Okay, kasama natin ngayon, Kabangsamoro, ang ating pong bisita outside the MSSD. Siya po ay hepe ng Emergency Operations Division ng Bangsamoro Ready. Yes. Mamaya, tanungin natin, ano ba itong Bangsamoro Ready? Kasi baka ilan sa ating mga kababayan hindi alam kung ano itong Bangsamoro Ready, anong ginagawa nito, anong trabaho, anong mandate nitong Bangsamoro Ready. Yun. So, kasama po natin ngayon si Sir Jofel Delicana. Yan. Good morning po sa iyo, Sir Jofel. Good morning, welcome Sir sa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng programang ito, ang Bangsamoro muna. At itake ko lang po itong opportunity, no, akin lamang pong babatiin, of course, ang ating Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Chairperson. Ito ay walang iba kundi sa katauhan ng ating Interim Chief Minister, Abdurrauf Makakua. Of course, ang ating mga pillar leads sa ating DRRM. Una na dyan ay ang MOST para sa Disaster Prevention and Mitigation. Pangalawa, ang MILG rin po, no, sa preparedness.
Pangatlo, walang iba kundi ang MSSD para sa disaster response. At ang panghuli ay ang ating Disaster Rehabilitation and Recovery na pinamumunuan po ng BPDA. And of course, panghuli po bago ko makalimutan tulad nung last kong interview, siya po ang nagpadala sa akin dito, yung akin pong boss na malugod pong tinanggap yung imbitasyon ng MSSD, si Sir Muhammad Farzi Abutazil, si Sir Bombet, na siyang very supportive po sa mga ganitong advokasya para magkaroon tayo ng IEC patungkol sa mga hazards tulad ng lindol. Yeah. Good Thank morning, you, Sir Bombet. Maraming thank you. salamat sa pagpapadala sa amin ng guest ngayong umagang ito. Yan. First question natin, sir. Natin muna pakilala muna natin yung Barm Ready, kasi baka ang iba sa ating mga nakikinig hindi nila alam kung sino itong Barm Ready, ano itong Barm Ready at ano yung mandato nito sa buong Bangsamoro Region. Sige, susubukan nating ipaliwanag ng simplihan lang yung mandato ng opisina. Una ay nagkaroon tayo ng Bangsamoro Organic Law kung saan ibinigay sa Bangsamoro Regional Government yung mga iba't ibang kapangyarihan at isa na diyan yung Disaster Risk Reduction and Management. At dahil sa kapangyarihang yan ay ginawa yung opisina na talagang organic siya o creation siya, ginawa siya ng regional government. Hindi siya tulad ng mga ibang departamento na yung galing sa national na for example yung mga Department of tapos parang localized. Ito, nag-create yung Bangsamoro government din ng mamamahala pagdating sa usapin ng mga kalamidad. At yun na nga na-create yung Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o ang Bangsamoro Ready. Kami po ay may mandato bilang implementing arm pagdating sa lahat ng kailangan gawin ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management Council. Kami ay kami yung nagko-coordinate, kumukumpas dahil yung council na po na yan ay composed ng iba't ibang mga Bangsamoro Ministries, Offices, and Agencies. Yung 4 na nabanggit ko kanina, mga leads lang yun, So marami pang mga mga members tulad ng banggitin ko yung mangilan-ngilan, kasama pa riyan yung MOH, yung MENRE, yung MHSD, at maging mga national government agencies tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at actually marami pa. At iba't iba yung mga mandato. So kailangan ng taga-kumpas, kailangan ng magko-coordinate, at yun po yung primary function ng aming opisina. Medyo marami-rami ang ginagawa nila. Alam mo, merong parang 2 days na merong 2 days na parang hindi pinapasok yung mga estudyante. May mga opisina na ipinasara saglit para doon sa gagawing assessment. Sir, would you happen to know kung para saan yung assessment at kung may resulta na po ba, may recommendation po ba ang regional office or ang regional Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management tungkol po dyan? Ang ginawa pong nabanggit ninyo ay actually isang good initiative. Yan. Ating binibigyan ng ating nire-recognize na maganda yung move na yun. At ito ay ginagawa at the LGU level. Ang tawag po doon ay structural assessment o minsan integrity assessment. Dahil ang atin pong mga gusali, lalong-lalo na kung multiple story o hindi lang isang palapag, sabihin na nating 2 o mahigit pa na palapag, ay kailangan talagang i-check kung yung integridad ba nung gusaling iyon ay baka na-compromise o baka magkaroon na siya ng risk na baka gumuho. Pansin po ninyo, kumakalat yan always sa mga social media, sa iba't ibang mga social media platforms na after ng earthquake, pipicturean yan nila, makikita mo doon, may bitak, mga cracks. So, ang tinitignan naman dito ng mga eksperto, lalong-lalo na sa LGU level, ang kasama dyan usually yung engineering office, Bureau of Fire, at yung team din ng minsan yung City Disaster Risk Reduction Management Officer ay mag-check sila kung yung bitak ba na yun ay doon mismo sa mga pundasyon, yung mga importanteng bahagi ng gusali. Hindi naman kasi ibig sabihin may bitak, baka yung ano lang yun, baka yung mismo, hindi naman yun siya yung sa pundasyon mismo o sa poste, baka yung sa ano lang, sa pader lang, hindi siya Pwede ng pa pagbuho. ma-repair. Repairable pa yung mga bitak. Minor lang kumbaga. Pero kapag major yung bitak, ay magbibigay sila ng assessment results niyan na hindi na habitable o hindi na pwedeng gamitin muna yung gusali. So far yung naitanong, wala naman pong nai-report na gusaling
idiniklara na hindi magagamit dahil sa epekto nitong mga nakaraang lindol. So, in the entire region po, kumusta ang ating situation after nung mga lindol, mga series of earthquakes na naramdaman natin? Kami po ay nagkaroon din ng, of course, situational report dahil naramdaman din naman po yung lindol dito sa atin. Pero sa amin pong mga practitioner, yung mga nagtatrabaho sa larangan ng DRR, ay hindi sa atin kasi yung epicenter. So ipaliwanag ko lang. Ito yung kumbaga nung nangyari yung pagyanig, of course I need to quote my source. Ito yung naipost ni Engineer Rainier Amibahar, yung seismologist ng FIVOX. Close din po natin yan na partner at stakeholder. Na magkaiba yung magnitude at intensity. So yung magnitude, yun na yung talagang lakas na inilabas nung pagyanig na yun. At ang magnitude na yun ay nasa 7.4 yung malakas na nangyari nga ito sa Manay, Davao Oriental. Tapos yung intensity naman, yan na yung mismong epekto na nararamdaman. No? So pag sinabi mong hindi porket magnitude 7.4, pare-pareho ang naramdaman ng mga iba't ibang lugar. Tulad sa ibang lugar, mas mababang intensity, ibig sabihin, hindi sila ganong apektado. Kung nandun ka malapit sa mismong epicenter, yung mga areas sa Davao Oriental, mataas yung intensity. Ibig sabihin, mas naramdaman talaga nila yung epekto ng pagyanig. Sino ang naglalabas ng intensity, sir? FIVOX. Oo. FIVOX po ba? O, kasi yung intensity, yung naramdaman, and at the same time yung nakita, no? Yung paano yung effect doon talaga physically doon sa lugar. Pero sino ang officially nagbibigay niyan? Nagbibigay ng kung gaano yung intensity ng lindol sa isang lugar. Yeah, magandang katanungan yun. Ang dito, ang otoridad pagdating sa paglalabas ng datos ng intensity ay, of course, tama po kayo ang FIVOX. Pero si FIVOX ay gumagamit din po ng instrumento at mga tools. Meron silang instrumento na nagme-measure nung epekto nun, pero at the same time, ina-appreciate din actually ng FIVOX yung mga na-ire-report na mismong naramdaman ng mga tao, ng kanilang mga nagre-report din yung mga DRRM officers na ito yung na-report ng mga constituents na naramdaman nila during that time. So for example, hindi na sila makatayo, talagang nakikita nilang nagsisway yung mga objects na nasa kisame. So may mga corresponding po yun na na equivalent pagdating doon sa scale na yun na sinasabay doon sa datos na nakukuha ng mga instrumento ng FIVOX. So parang mas mabilis maipalabas yung magnitude kaysa doon sa intensity. Kasi pinag-aaralan pa yung intensity bago yung... Kasi yung magnitude parang scientific talaga nandiyan. Yes, correct. Kaya, Gaano kalakas? So, nakikita na kaagad doon sa instrument kung gaano kalakas. Pero intensity, hinihintay pa kung ano yung epekto doon sa mga taong naapektuhan ng lindol bago maglabas kung gaano kalakas yung intensity ng lindol sa lugar. Pupunta ako doon sa tanong ko kasamang Jeff. Ang dami nang nangyayari, no? Hindi lang lindol, kundi bagyo, no? Ang daming nangyayaring kalamidad. Pero paano ba maintindihan ito ng bawat individual, lalo na doon sa ating mga mahihirap, yung emergency preparedness? Kasi parang how to be prepared during emergency. Kailan ba sinasabi na emergency ng situation na ito? Kasi yun talagang palagi, parang alam mo, yung Pilipino kasi masyado yung parang petiks lang, no? May landslide doon sa kanilang kabilang lugar, sasabihin sa kabila naman yan, malayo sa amin. Pag umuulan, pag binabaha sa kabila, wala namang baha sa amin, doon lang naman. So kailan ba tayo dapat pagka iniintindi natin tungkol sa emergency and preparedness, kailan ba natin masasabi na emergency na ito? At kailan pa tayo dapat naghahanda? Ako, ito na nag-umpisa na yata yung mga katanungan ng mga kasama natin na maglalagay sa akin sa mahirap na sitwasyon. Ay, hindi po ganun ka-direct o simple lang yung kasagutan dyan. Medyo komplikado po. Pero susubukan natin siyang ipaunawa sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang tinatawag po nating bantang panganib o hazard ay iba-iba. At nabanggit nyo na nga po yung iba, no? Ang categories niyan ay dalawang major categories, hydrometeorological, may kinalaman sa tubig at panahon. At yan na yung mga bagyo, pag-ulan at pagbaha, no? Pangalawa naman ay yung geologic o yung may kinalaman naman sa anyong lupa o yung nagkakaroon ng lindol.
Itong dalawa na to ang nagkukos talaga ng mga bantang panganib. Ngayon yung katanungan, paano mo malalamang nasa emergency ka? Napakagandang katanungan. Ang dapat pong maunawaan ng ating mga constituents ay kung saan tayo nakatira, meron po yung tinatawag nating exposure, no? Exposure sa hazard risk. Ang simplihan na lang natin, kung malapit ka sa mga anyong tubig ng mga ilog, rivers and tributaries, o malapit ka sa dalampasigan, pag nag-swell, no, o lumaki yung alon, lumaki yung daloy ng tubig sa mga ilog na yan at malapit ka doon, mataas yung exposure mo. No, mataas yung exposure mo. Kung nandun ka sa slope areas at malambot yung klasifikasyon ng lupa dyan na prone siya sa soil erosion, maaaring magkaroon ng landslide. Kung malapit ka naman sa mga fault line o talagang malapit ka sa areas na madalas maglindol, sa Pilipinas ganun no, malapit tayo sa Pacific Ring of Fire. So may exposure ka talaga sa earthquake. Ngayon ang gusto ko ipaunawa, pagdating doon sa mga pagbaha, hindi porket nasa isang barangay ay magkapareho na sila ng exposure. Dahil sa isang barangay po merong medyo mataas yung area nila, merong mababa. Kailan malalaman na may emergency? Dito papasok na dapat nakikilahok tayo sa mga programa, mga aktibidad ng ating lokal na pamahalaan. Sa mga drills, no, sa mga pagpaplano, dahil meron pong tinatawag na mga isa diyan yung parang early warning. At kasama na rin, merong ibang areas naglalagay sila ng flood level markers. So, ako personally, kung tatanungin ninyo para sa kaalaman ng ating mga constituents, wag nang hintayin na aabot ng bewang yung baha. No? Pag paakyat pataas ng pataas po yung level ng tubig, lumampas na ng tuhod, tapos patuloy pa rin yung pag-ulan, delikado na po yun. Dahil kung hihintayin pa pong lampas na ng bewang, hindi ka na makakagalaw nun pag nag-evacuate ka. Ibig sabihin, masyado nang huli para mag-evacuate. Kung kaya't ang mensahe namin pagdating dito, kapag mayroon ng direktiba, yung ating lokal na pamahalaan, no, through sa ating mga local DRRM officers o LDRIMO, ay maniwala sila pag merong preemptive evacuation or forced evacuation. Well, iniintindi po natin hindi basta-bastang iwanan po yung bahay nila. Exactly. Mga pag-aari. Sabi niya, wala pa naman, doon pa naman. Oo, ganun palagi ang mentality natin. Sayang yung ano ko, Siyempre, yung the mga properties. Tapos nakakapagod nakakapagod mag-backwit. Takot-takot ng mga bagay. Pero importante na ginagawa nila, lalo na dun sa mga high risk na mga calamity area, dapat ay ginagawa ninyo yan. Pag sinabi ng mga barangay ninyo na tara, alis muna tayo dito sa lugar, alis na kayo. Pero Sir Joffel, kanina sinabi mo exposure, mas madaling maintindihan yun kung halimbawa nasa coastal area, syempre yung exposure mo nga, or nasa mountainous area ka, the landslide. Pero itong fault line, hindi natin alam kung ang ating location ay nasa fault line. So paano natin malalaman yun? Sino ba magsasabi niyan at ano ba yung risk kapag nasa fault line ang bahay mo, malapit ka sa fault line, laging nadadinig natin. Pero paano mo malalaman na nasa fault line ka? Nasa fault line ako, ganon. So, paano ba yan? Dapat ba alamin natin yung history ng lugar kung saan ka? Halimbawa, kung nasa coastal area ka, may history ng tsunami. So, dapat ba naghahanda tayo palagi for tsunami possibilities? Ganun. Unahin ko yung sa usapin ng lindol, no, at sa fault line. Una ay hindi porket malayo sa fault line ay magiging excuse na sa exposure sa paglindol, dahil yung buong Pilipinas ay nakapaloob po, baka na maaalala niyo ito sa mga elementary subjects, sa Pacific Ring of Fire. So pag pasok ka sa Pacific Ring of Fire at pasok doon ng Pilipinas, medyo hindi tayo exempted, no? Talagang matik tayo pag nagkaroon ng mga lindol. Pero yung katanungang nasa fault line, mas nagkakaroon kasi ng mataas na banta o risk. Ngayon, ang tanong ko, may cellphone, siguro tayong tatlo dito, sa ating tatlo, may cellphone tayong tatlo. May access tayo sa mobile data. Baka nga hindi lang isang cellphone natin, no? Mga kabataan ngayon, mga kahit high school, may cellphone at may access na sa internet. Gusto ko pong subukan ninyong i-check, no, kung hindi down yung system nila ngayon, dahil maraming nag-check Hazard Hunter PH. Yun. Hazard Hunter PH. Gamitin po ninyo yung app na ito, i-search nyo po yung lugar ninyo, maglalabas po siya ng parang mapa. No? Pag lumabas yung mapa, pwede mong i-plot, pwede mong i-search doon saan ba yung bahay nyo. Pero dapat may imagination ka na nai-imagine mo
pag tinignan sa mapa, nasaan banda yung bahay mo? For example, in Cotabato City. Pwede mo naman i-check yung barangay. Saan banda yung bahay ko? You could actually check, magkakaroon siya ng analysis doon. Just at the tip of your fingers, i-click nyo lang, mag-generate siya ng assessment results. At magsasabi siya anong pinakamalapit na fault line o mga trenches kasi sa ilalim naman yun ng dagat, no? So, fault primarily. So, makikita mo yung risk doon at ito ay isang science-based na programa, no, na platform na meron yung ating I think this is one is Fivox, no? At in partnership with ang galing agencies. Ang galing yung Hazard Hunter. Ang lugar natin kung saan tayo nandito ngayon, prone pala for ground shaking daw. Ay, maganda kay merong mga tsunami prone din ang area natin. Ito ngayon, itong station. At sinasabi rin dito kung saan ka nearest sa ganun. May data na agad binibigay. Okay, so yun yung una nating na-learn, no? So, Kay Sir Jovel, thank you for that. Hazard Hunter PH. I-bookmark sa phone nyo. Sige. Hindi lamang po para bahay, no? Maging yung mga paaralan o eskwela ng mga anak ninyo, Yes. maging yung mga kung saan tayo nagtatrabaho, pwede mo nating gawin na i-check ito kung ano yung hazards na meron tayo para makapaghanda. Hazard Hunter PH. Hindi lang Demon Hunter. Hazard Hunter PH. Ngayon, pupunta ako dun sa next ko tanong ng Sir Jovel. Alam mo, ang bawat pamilya talaga, lalo na dun sa ating mga vulnerable sectors, limitado yung recurso, no? Paano sa simple natin na pagpapaintindi sa kanila na kahit limitado yung recurso natin, kailangan nating maghanda. Paano ba dapat ang pinakasimpleng family emergency plan? Preparation sa pamilya, basic dapat sa pamilya. Paano dapat ang ginagawa nila? Ito ay, alam ko may pinapractice na rin to sa larangan o sa sektor ng edukasyon, ano. Una, sa mga kabataan na usually kasi nasa school, no. Alalahanin natin sa 7 araw sa week, 5 araw diyan nasa school yung mga bata. Alam ko merong pinapa-fill out yung mga schools na emergency contact at plan na agreement nila ng mga parents o guardian na in case ng isang disaster ay ito yung napagkasunduan nung bata at nung guardian. So mag-a-agree sila na siguro saan ba siya magsi-stay, nasa school lang ba siya, kukunin siya doon ng magulang niya o magkikita ba sila sa ganitong lugar, uuwi ba siya. Bakit ito yung una kong sinagot? Dahil pwedeng mag-agree yung mga parents na in case ng for example lindol, kausapin medyo corny to kung pagdating sa mga Gen Z siguro at mga millennials, no? Sabihin na mag-uusap para sa plano. Pero seryoso pong bagay ito, yes. no? Kailangan na pag-usapan, nililindol na tayo at lahat. Kaya mag-agree, lalo na kung may mga elementary. Oo. Kausapin yung anak. Kausapin. Ano ang Nakakaintindi dapat na po gawin? mga yan, Exactly. no? 5, 6 years old, siguro nakakaintindi na yung mga yan. Dapat ipaunawa na, siguro kung medyo mas murang edad, ay ibigay rin natin yung responsibility somehow sa teacher na sabihan yung bata na makipag-usap sa teacher. Pero mas nagiging matured yung bata, pwede na kayong mag-agree If in case nasa school ka, nagkaroon ng lindol, ano yung automatic na magiging plano ninyo? Kung okay yung signal, dapat mag-text ka anak, dapat paalam mo sa amin na okay kayo. Mga ganun, ano? At ginagawa yan, kaya saludo ako dun sa mga schools na ginagawa ito. Meron kasing tinatawag na resilience in educational institutions, no? Disaster resilience sa educational institutions. Nagkakaroon na rin sila ng mga programa pagdating sa DRRM, yung mismong mga schools, universities, and colleges. Meron po sila niya. Ako sinasabihan ko yung anak ko, 7 years old na ngayon, kung ano ang dapat gawin. Halimbawa pag may lindol. So alam na niya, nagdi-drill din sila So tinuturuan din sila sa school. So dapat, kaya unang in-explain ni Sir Jovel, unang mga bata, kasi ito yung mga vulnerable. Ang mga schools may may advanced na rin sila ngayon, automatic nagte-text yung may sistema na rin sila ginagawa. Yun po yung tinutukoy ko. Oo, may sistema na sila. Pagka uwian na ng anak nyo, sasabihin umalis na ang anak mo sa school. Pauwi na sila. Dapat ganitong estimated time na sa bahay na yun ninyo. O sunduin nyo na yung anak nyo. Nagaganyan
Tapos yun, sinasabi din na nandito yung anak nyo, may lindol na nangyari, secure naman sila, safe sila. Pero hinihingi ang ano nyo kung gusto nyo bang sunduin kasi canceled yung klase natin. Ganyan, may automatic sila na sistema sa mga schools nila. So maganda na may ganyan klaseng initiative ang academy. Pero in the middle of all this, ang sinasabi parati sa atin pag may mga banta or pag nandyan na, don't panic. Correct. Pero how to be hindi magpanik? Ang yung tanong ko sabi ko, paano ba gaano ba dapat kadalas yung drill para yung drill sa mga schools and sa mga, kasi alam mo pag naglindol may nag-viral sa social media teacher pa mismo, mamamatay na tayo, mamamatay tayo. Exactly. Nagpanic, nawala yung, sabi ko, useless naman yung drill natin kung ganito pala yung teacher pala. Lumabas kayo lahat kasi mamamatay na tayo, ganyan. Siya pa yung sobrang nagpanic kasi kaya dahil tao tayo so naturally yes, maaano ka. Correct. Pero kung mas madalas yung drill, correct, mas nasasanay yung mga estudyante na pag ito kalma lang tayo at ito yung gagawin. Tama. May ganyan. Pero gaano ba kadalas at sapat na ba yung mga drills natin, sir, o dapat dagdagan pa natin yan? Una, magandang punto yung nabanggit ninyong pareho no, na may natural kasing reaction talaga tayo bilang tao. Pero maaari rin kasi yung kahit paano ma-improve natin through drills and exercises. Ngayon, yung gaano ka-frequent yung drill, meron tayo actually ino-obserba na nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Quarterly po ito, no? Nationwide. Usually, ano ito, may ceremonial site, pero nationwide yung panukala na for example, at 9 a.m. or at 2 p.m., sabay-sabay tayong mag-duck, cover, and hold, di ba? Tapos may mga exercises sa mga iba't ibang lugar, sa gobyerno, maging sa mga schools, no? Maging sa mga pribadong institusyon, ina-advocate din ito. So, at least 4 quarters. Naalala ko pa dati may nagtanong, bakit puro tayo earthquake drill? Meron pa mang ibang mga hazards and all. So, ngayon siguro, after itong mga recent na mga bakit hindi na ma-question na bakit kailangan ganun ka-dalas, ganun ka-frequent yung ating pag-perform ng mga drills. At alalahanin natin, iba-iba din yung mga scenario. So, yung mga schools, minsan, gumagawa rin sila ng mga scenario, pwede naman silang maglagay ng mga, kumbaga, mag-inject sila ng scenario na what if may ganitong number of casualties, makapag-practice din pati yung capacity nila sa medical, no, and other capacities ng school. Oo. Yun. Uy, 8:34 na pala. Yes. Batiin muna natin yung mga isali natin sila sa usapan natin. Ang sabi pa naman natin, kwentuhan tayo, tapos hindi natin sila. Hello, good morning. Jenna Sanahu, yan, and Sam Z, good morning sa iyo dyan. Alibay, yan, thank you for watching. Ganun din kay Budsak Taha. Yan. Maganda daw yung pinag-uusapan natin. Ma'am Haya, hello po. Pa-shoutout naman po kay Sir Jofel. Okay. Ma'am Haya. Si Ma'am Imelda, Kangiluhan, Hajaleng, thank you for watching. Saludo daw sa iyo, Sir Jofel from Mokhtar. Daming fans ni Sir Jofel. Ang daming fans Ma'am Imelda, hello, good morning. Magandang umaga sa inyo dyan sa Sulu. And ito kay Ma'am Bay Fati. Akoy. Good morning sa iyo. And Denir Elijah. Danin pala. And Ma'am Bakpi, Pangandaman. Hello, Ma'am Bakpi. Salam, Ma'am. Good morning. Hello, Ma'am Sandy Makakwa. Congratulations, Ma'am Sandy. Siyempre si Ma'am Faida, ang ating suki. Assalamualaikum, Ma'am Faida. Ma'am Gamela Gyaludin, good morning sa iyo. Logistics Management Office ng MSSD sa Sulu, magandang umaga. Office talaga ang nakikinig sa atin. Mga opisina. Ma'am Faida. Huwag natin kalimutan si Ma'am Faida. Talaga yung hinihintay namin yung comment mo, Ma'am Faida. May mga input pa yan mamaya. Input na si Ma'am Faida mamaya. Sige. Ayan. Sa pagbabalik natin, alamin pa natin yung iba't ibang preparation. No? Una-una yung before, no? Nabanggit na kanina yung ilan. And then during the disaster or during the calamity, ano dapat ginagawa natin? At after, kanina rin meron na rin nabanggit kanina na ano ginagawang assessment after at anong dapat preparation din natin to move forward after the emergency situation. So, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami kaagad. Wag po kayong maglilipat. MSSD Barb at your service.
Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro Community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD, BORM. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita, kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama, tama na po. Ayaw ko na po. Maawa na po kayo. Nasasaktan na po ako. May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your service. 8:40 in the morning, nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service, and ako pa rin po si Jeff Mendez kasama nyo. MJ Alvarez also. At mag-update po muna tayo. MSSD Updates. Kinilala daw ng MSSD ang Philippine Red Cross sa dedikasyon sa pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. May report para sa atin si Joanne Magbanwa. Jo? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Pinarangalan ng Ministry of Social Services and Development sa pangunguna ng Disaster Response and Management Division ang pagkilala sa Philippine Red Cross Cotabato at Maguindanao Chapter sa kanilang pagtulong at walang sawang volunteerismo sa mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Ginanap ang pagkilala dito sa City Hall Convention Hall, Cotabato City. Pangunahing layunin ng programa ang pasalamatan at kilalanin ang Philippine Red Cross sa kanilang naging serbisyo sa mga relief operation sa panahon ng kalamidad. Bilang pagkilala, ipinagkaloob ng MSSD ang mga token of appreciation sa mga staff at volunteers. Sa kanyang pambungad na mensahe, binigyan diin ni DRMD Chief Rakma A. Abdullah ang diwa ng malasakit at pagiging handa ng Red Cross sa
bawat operasyon. Kalakip ang kanilang tagline na always first, always ready, always there. Ipinresenta rin niya ang matatag na partnership ng MSSD at Philippine Red Cross na nagbunga ng mabilis at epektibong pagtugon sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng sakuna. Ibinahagi naman ni Social Welfare Officer 3 Sandra Gani na sa loob ng 15 araw ng relief distribution bilang pagresponde sa nakaraang bagyo, umabot sa 13,975 pamilyang apektado sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ang natulungan sa tulong ng mga volunteers ng Philippine Red Cross. Sa mensahe ni Rosemeline Gayong, Chapter Administrator ng Philippine Red Cross, Cotabato at Maguindanao, lubos din siyang nagpapasalamat para sa pagkilala sa kanilang organisasyon at umaasang magiging simula ito ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng MSSD at Philippine Red Cross para sa pagtugon sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Lesson learned that we had with MSSD, and we had a strong partnership with MSSD, and we facilitated the distribution for the relief to the different communities. Hopefully that this activity will not be the end, but it seems that it should be the beginning of a strong partnership. Sa pagtatapos ng programa, ipinaalala naman ni MSSD Director 2 for Programs and Operation Services Hasim M. Giamil ang mandato ng MSSD ang patuloy na serbisyo ng ahensya sa panahon ng sakuna at masiguradong hindi ito naaantala. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Joan Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. Maraming salamat, Joan Magbanwa. MSSD nagsagawa ng scale-up training para sa unlad pamilyang Bangsamoro beneficiaries sa Maguindanao del Sur. Ulat mula ka Ayal Jabar Musa. MSSD Updates. Jabar Kamin. Assalamualaikum at magandang araw mga Kabangsamoro. Nagsagawa ang MSSD ng 2 araw na scale-up training para sa 433 beneficiaries ng Ulad Pamilyang Bangsamoro Program o UPBP sa Maguindanao del Sur noong October 15 hanggang 16, 2025. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa larangan ng kabuhayan at pagsasaka. Noong unang araw, 157 micro-enterprise at 52 livestock beneficiaries ang lumahok sa training na ginanap sa Alnor Convention Hall. Dito ibinahagi ng mga resource persons mula sa MTIT at MAFAR ang mga paksa tulad ng tamang packaging at labeling, peso pangkabuhayan Islamic financing at post-harvest handling at marketing strategies. Ang mga livestock beneficiaries naman ay nagsanay sa halal feed formulation at animal care management at bumisita sa Ar-Rahman Multipurpose Cooperative sa Mama Sapano upang makita ang mga best practices sa livestock production. Noong October 16, dumalo rin sa kaparehong pagsasanay ang 206 micro-enterprise at 18 farmer beneficiaries at ang mga magsasaka ay sumailalim sa Integrated Farming System Training na sinundan din ng field visit sa kaparehong kooperatiba para sa aktual na karanasan sa pagsasaka. Bilang tulong pangkabuhayan, bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 20,000 pesos scale-up capital at kit para sa kanilang napiling kabuhayan. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng MSSD na mapalakas ang kabuhayan, maiangat ang antas ng pamumuhay at mapalawak ang oportunidad para sa mga pamilyang Bangsamoro. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD Updates. 8:45 na po ng umaga, Kabangsamoro. And balikan na natin, MJ, ang ating bisita. Sir Joffel Delican, ang Chief po ng Emergency Operations Division ng Bangsamoro Ready. Yung nakabinbin nating question kanina, normal yung panic, pero paano po ba natin mako-contain at matransform yun into a more productive mindset? How not to panic. So, una, kailangan, yun na nga, mag-drill tayo ng paulit-ulit, para habit forming ba? Masanay tayo na ganun yung feeling. And then, pwedeng i-upscale yung drills, maging, una, siguro exercise lang siya,
hindi masyadong mabigat yung mga senaryo, hanggang sa parang mas malapit na tayo dun sa makatotohanan ng drill, no? At talagang sineseryoso talaga siya every time. Pangalawa, meron talagang mga tao na mas malakas yung loob nila kaysa dun sa iba. Mag-assign tayo ng mga kasamahan natin na sila yung parang taga-remind, no? Pwede po yun, na even nag-shake, meron nagre-remind. Mag-duck, cover, and hold. Magsalita siya na, wag magpanik. Magsalita siya ng ganun. Pwedeng ganun sa room. At mabanggit ko lang yung experience ko, nangyari to sa amin personally. At nagawa ko po to, siguro tatawa na yung mga kaklase kong na nakikinig dito. I think 2022 or 2021, Mindol po, nasa Notre Dame University kami. Talagang sumigaw po ako sa room na nagsabi akong wag mo na magpanik. Tapos, kasi while shaking, uma-action na yung iba na baka bababa na. Kaya nasa second floor kami. So, pwedeng may i-task or bigyan ng assignment na siya yung may ganong role. At wag lang isa, kasi baka wala siya sa office or wala siya sa school. Kailangan multiple persons ang pwedeng gumawa nun. Para kahit paano, lumakas yung loob ng iba na talagang prone silang kumbaga kabahan. So, paano, Sir Jofel, tinanin sa actual, halimbawa, 3rd floor o 4th floor ang iyong location during the lindol, ano ang dapat gawin? Mag-drop cover while shaking while shaking, or bababa ka at pupunta ka sa ground? Kapag merong shaking muna, ay mag-duck, cover, and hold. Pero situational ito, no? Binabanggit ko lang na hindi siya automatic na laging-lagi, duck, cover, and hold na kagad ang isipin mo. Una, mag-observe ka rin muna sa surroundings, no? Sa paligid. Malapit ka ba sa mga glass windows? Malapit ka ba sa pwedeng mahulog sa'yo yung mga objects? Mga hard objects? O baka may chandelier dyan, baka nasa hotel ka. So, kailangan presence of mind talaga dito. Hindi yung panic lang na wala ka nang, hindi mo na naiisip anong gagawin. So, observe. At hindi rin automatic na duck, cover, and hold lang na hindi ka rin nag-iisip na, o hindi mo rin binigyang pansin yung surroundings mo. Before ka mag-duck, cover, and hold, tignan mo rin kung nasa safe place ka ba. Tama. So, ibig sabihin, kung nasa 3rd floor ka, yun, kapag ka-actual na lindol ba ay makakatakbo ka pa? I-assess mo muna kung makakalakad ka pa kasi mag-roll ka na lang, ba? Yung experience ko naman, hindi ako makalakad, hindi ako makakbang matutumba ka talaga. So ang ginawa ko crawl. Nag-crawl ako towards the door. Habang may pagyanig talaga ay hindi talaga advisable na mag-evacuate na kaagad, no? Kapag tumigil na siya o kahit papaano yung mahina na siya, pwede nang umpisahan na maglakad at stay low sa ground as much as possible. Kasi in case na magkaroon ulit ng pagyanig, pwede ka ulit mag-drop, cover, and hold. And then yung drop, cover, and hold again, situational po yan, Wag naman mag-drop, cover, and hold tas malapit sa mga salamin. Doon ka naman nag-cover sa glass na table. Hindi rin siya make sense. Oo, hindi rin siya safe. Kung mga sturdy o mga kumbaga matibay na mga kahoy na mesa yan, pwede tayo dyan. Yung tsunami naman, Sir Jofel, kasi tayo ay hindi rin safe sa tsunami. Kasi may history na tayo dito. Correct. Oo. Ano naman ang dapat gawin natin? Unang-una, kailangan maunawaan na itong tsunami ay nandun lang sa mga coastal areas, no? So, hindi naman lahat ng mga constituents natin kasi magiging exposed sa tsunami. Pero okay na rin na malaman ito kasi paano if nasa beach kayo, nagbibigay kayo ng pamilya nyo tapos nagkaroon ng paglindol. Tayo dito, kusyong lang pinupuntahan natin. Kasi alam mo yung nangyari sa Thailand dati, na nasa resort. Nasa resort silang lahat. Ang daming namatay kasi siguro hindi sila prepared. Enjoying. At wag sa atin, sabi is kusyong lang yung sa atin. Pero yung kusyong is tinamaan yan. Exactly. Kung kaya't kailangan handa tayo. Yung sa tsunami naman po, ay secondary yan siya usually sa earthquake, no? Yes. Hindi naman nagkakaroon ng tsunami na nauna munang so una talaga ang lindol bago ang tsunami. Dalawang pwedeng mag-trigger pero madalang yung isa. Pag ang volcanic eruption ay underwater, pwede ring mag-cause ng tsunami pero ang record niyan is madalang lang naman. Mas more of earthquake lindol talaga. Tapos earthquake na nasa 7.0 magnitude pataas at saka malapit sa dalampasigan. Yan po at yung epicenter niya malapit sa dalampasigan. Yan yung maaaring mag-trigger ng tsunami. At nagbibigay naman ng tsunami alert yung ating warning agencies tulad ng PHIVOLCS. Pero banggitin ko lang, pag talagang nag-trigger ng tsunami yan, ayon sa mga eksperto at mga datos ng mga authorities, nasa 5 minutes lang po talaga ang
ang oras mo para mag-evacuate mula sa doon sa shoreline. What do you mean 5 minutes? Kung halimbawa meron ng Lindol, after the lindol ng malakas, 5 minutes lang pwede nang mag-tsunami na. Yes. Umaatras yung tubig, hindi. Correct. Umaatras yung tubig. So, ibig sabihin, kapag ka nandiyan ka sa shoreline, and then lumindol, 5 minutes. Ang automatic mo dapat iniisip, aim ka na towards inland ka na. Aim for high ground ka na kagad. Alis na kaagad. Wag mo na hintayin na parang umaatras yung tubig. Hindi na siya ganun. I-check mo pa ang dagat. Ay, umatras na. Meron niyang, ang nabasa ko kasi, umaatras yung tubig tapos mayroong whistling sound. Or yung parang roaring sound daw. Parang may parating na mga truck na marami. Katakot naman yan. Parang hushing na ganyan daw ang tunog. Kasi ito yung mga kwento nung incident doon sa Phuket na nagkwento sila anong naramdaman nila, yung mga nag-survive nagkwento, nagtaka sila na umatras yung tubig. Tsaka Sir Jeff, yun bang naging curious pa yung iba daw na bakit umatras yung dagat, so nagstay pa sila. So wrong po yun, dapat mag-aim na kaagad towards inland, papuntang lupa, paakyat, aim for high ground. So doon pa lang sa nakita nila, parang na-enjoy pa sila kasi parang nakita nila yung mga fish ganyan. Hindi nila alam wala silang kaalam-alam na ang kasunod pala nun ay babalik yung tubig ng mataas na at malakas. Next ko na question, Sir Jofel, sa iyong karanasan bilang nandyan sa Barm Ready, ano yung mga karaniwang challenges natin on responding? Kasi hindi naman nagkulang ang pamahalaan sa pag-remind ng bawat isa sa atin kung anong dapat gagawin. Ano yung karaniwang hamon natin dyan sa ground? Sa usapin ng pagbigay ng response, ay ang prinsipyo kasi talaga dyan is community first responder. Ang una talagang magbibigay ng responde sa komunidad ay sila mismo. Yung taga-komunidad mismo. Dahil hindi naman po automatic na yung mga responders natin, lalo na kung malawakan, hindi nila kayang puntahan yan lahat. Limitado lang din po ang bilang ng ating mga responders. Correct. Kung kaya't dapat may sariling kakayahan, may capacity building na nagawa yung community at the barangay level na kaya nilang mag-responde sa mga sarili nila. Pangalawa, i-identify din ng barangay saan yung mga risk-prone areas. So for example, kung mga pagbaha sa mga naging karanasan nila in the past, sigurado naman ay may datos na yan sila kung saan usually talaga yung mga barangay o mga sitio na binabaha. Saka sa family level pa lang, sa bahay pa lang ninyo, dapat meron na kayong usap, meron na kayong plano kung paano kayo, anong gagawin ninyo pagka merong mga disaster. Kasi ganyan talaga, may mga alam akong lugar, tinatanong ko, bakit kayo merong salbabida dito sa mga tabi ng bahay ninyo? Ina-explain nila sa akin, sabi ko, magaling yung barangay nila dahil sinasabihan sila na ito yung gagawin. Tapos tinitrain si tatay, si kuya kung paano alalayan yung mga bata at saka elderly. So dapat may ganun situation, may ganun dapat kayong plano sa bahay ninyo. Sino mas malakas, sino maghahanda nito, sino magdadala nito. May go bag kayo, sinong baby-bit niyan, sinong maglalabas ng mga kailangan lalabas, sinong aakayin. May mga matanda, sinong ganyan. Dapat may plano. Magandang importansya yung nabanggit ni Sir Jeff na meron dapat talagang titingin sa mga pangunahing pangangailangan ng mga bata, matatanda, at maging mga PWD at pregnant women. Correct, oo. Hindi lamang sa bahay, maging sabihin na natin, mangyari for example yung lindol sa opisina natin. Dapat aware din tayo na yun. Meron ba tayong mga kasamahang PWD? Meron bang mga pregnant women? Hindi kasi ito na ililigtas ko lang yung sarili ko. Kailangan tignan din kung paano na maging ligtas yung kung maaari, walang casualty. Pati yung arrangement ng mga gamit sa bahay, pinag-uusapan. Correct. Yung mga pinto, dapat paano ba? Papasok ba dito? Palabas ba doon? Pag open? Kasi pagka emergency situation, baka may nakaharang kayong mga aparador dyan. Tapos meron pala kayong akayang mga PWD, hindi na makakadaan. Kasi baka matumba yung aparador malapit sa pinto, so naharangan kayo. So dapat yung pinagplanuhan ninyo. Kaya dapat, ang bawat isa ay dapat merong task na may contribution. At hindi ito lahat na ituturo sa inyo ng mga nakatulad nila sir, dahil limited people lang sila at meron din silang may mga responsibilidad din sila sa community, Ang importante din po na matuto tayo magbasa. Kaya malaking bagay din talaga. Basa, manood, may mga available videos na sa mga YouTube, kaysa naman sige lang kayo chismis diyan sa pero legitimate na mga sites. Legit sites, Kasi ang daming mga naglipa na ngayon ng mga fake news. Si Barm Ready ba ay may mga videos available
available sa page ninyo, Facebook page ninyo, na pwede nating tutorial, mga advices kung anong mga gagawin para merong babalik-balikan yung mga tao, mga communities natin. Sa ngayon po, sir, videos yata wala. Meron tayong mga other materials na IEC na yung iba pa nga I think is in the local dialect, no? Pero as to videos, sa ngayon wala pa. Pero hindi lang naman kay Bangsamoro Ready pwedeng manood ng ganito. Meron kay FIVOX, kay NDRRMC, no? At iba pang mga ahensya. OCD at maging sa MSSD baka meron ding materials. Manood LGU tayo. Mismo, yung LGU mismo. LGU baka dapat meron. Kaya sa mga nanonood sa atin ngayon at nakikinig, wag po doon sa iba't ibang mga sites ha. Legit yung sites. binanggit ni Sir Joffel, FIVOX, NDRMC, OCD, mga LGUs ninyo, doon po kayo makinig. Okay? Kaya Sige. pati din sa mga yung mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin ngayon ng mga vlogger, maganda na mag-content din sila ng ganito. Kasi kung may influence sila Kaysa naman puro na lang jokes, puro na lang ganyan, puro na lang yung mga hindi naman masyado nakakatulong. Why not mag-produce din, tumulong sa gobyerno na mag-produce din ng mga materials na makatulong sa disaster preparedness. Yes. May question tayo dito. Ito na si Ma'am Faida. Paano if may hinimatay during the drop, hold, and cover? Anong gagawin? Sino ang tutulong? Kasi everybody is panicking na yan. Natatakbo. Baka may maapakan, may nahimatay, may natumba, at hindi na makalakad. Ano pong gagawin dyan? Ito na yung tinatawag na dapat yung mismong opisina ay mayroon din talagang response plan o yung earthquake preparedness plan. Kasama na dyan yung pagbuo ng mga iba't ibang teams within mismo sa ating opisina. At for example, pwede kang magkaroon ng medical team. Iba't ibang mga tao yan. Meron naman sigurong mga may background sa pag may mga nurses, may mga nurses. O kung wala mang kahit walang nurses talaga, pwede kasi yung natututunan kung ano lang yung pangunang lunas lang muna, First aid lang muna. Pangalawa, pwede ring magkaroon ng mga mismong rescue teams. Yung parang mag-aalalay lang ba o evacuation teams, sila yung magtuturo kung saan dadaan at sweeping teams. Ang sweeping teams, magbibilang po to sila or mag-check na may kulang ba. Kaya, actually, dapat alam po natin sa mismong araw na yan, sino ang mga naging absent, sino ang naka-official leave or travel. Kasi pag nag-head count, in case na magkaroon ng earthquake, aware ka na, ito, hindi na natin siya hinihintay kasi wala siya dito actually. May opisina ba sa Bangsamoro region, sa Bangsamoro government, na nag-check sa mga different schools, offices ng ganitong klaseng structure na dapat meron man lang kayong disaster preparedness plan and disaster preparedness structure na sa opisina or sa paaralan ninyo? Magandang katanungan yun, Ang sa schools, automatic yan. Meron na yan silang sistema din at nag-check din dyan yung, of course, yung MBHT at yung proseso nila, Pagdating naman sa mga iba't ibang opisina, actually, ang may mandato niyan isang aming opisina na dapat ma-ensure na meron yung bawat mga ministries, offices, and agencies na plano. At sa ngayon, dahil nga itong usapin ng earthquake ay mas lalong naging madalas pag-usapan, ay baka ito na rin yung opportunity na take advantage namin. Ipanukala nga na lapitan po kami, makipagtulungan po sa aming opisina na imbitahan niyo po kami, schedule lang natin kasi medyo marami-rami lalo na pag ministries, offices, agencies. May malaki kayong gusali tapos marami kayong empleyado, dapat meron silang binuong team dyan para sa disaster. May plano, disaster plan, tapos may team na buuhin para yun ang ipapadala, ititrain ni BARM Ready para at least in case of disaster, meron na kaagad alam kung anong gagawin nilang responsibility. At yung basic protocols lang na maaaring gawin. Correct. Oo, importante 'yon, Magandang opportunity ito na mapakinggan tayo ng iba't ibang mga agencies. Makipag-coordinate kayo sa BARM Ready. Na po pala kami, Nag-orient po kami kami po bilang attached office, nag-orient kami sa mga empleyado ng MILG, select employees ng MILG. Yun. So, sinubukan muna namin sa amin para if may mga mag-request, yun na rin yung parang i-ano natin. Pinilot lang namin yung sa amin. O mag-request kayo, hindi naman ito para sa ministries lang, Pwede naman kahit outside mo, katulad ng aming opisina dito sa DXMS, Notre Dame Broadcasting. Pwede kami mag-request ng training sa inyo, sir. Pwede po yun, Ang limitasyon lang natin dito ay baka dagsain naman tayo ng request. So, ang gusto kong ipanukala ay hindi lang sa amin pwedeng i-request, nandyan din yung mga CDRRMO. Kunyari, yung sa city, sa city DRRM office. Yung sa mga munisipyo naman dyan, for example, Sultan Kudarat, meron din yung MDRRMO din. So, sila dito kasi yung counterpart namin.
equip ba sila? Yes po. With the proper knowledge at kaya ba nila mag-train? Meron din po yan silang capacities na build in. Dapat. Kailangan, no? So, dapat i-assess din sila kung talagang meron silang... Kasi may mga ibang munisipyo na wala. Dapat. Kasi buhay... May inassign pero hindi naman marunong. Dapat i-train sila. Pati i-train din sila. Dapat train sila dahil buhay ng tao ang ating pinag-uusapan dito. Tama yan. 9:01 na. Greetings muna tayo. Hindi natin baka magtampo si Sir Shem. Hello, Sir Shem. Hello po. Good morning sa iyo. Ayan. Mimi. Hello, good morning po sa iyo. Ma'am Alminda Ladja. Good morning. Yun. Si Cabs Roges. Good morning. Hi po kay Sir Joffel from OCD. Hello sa mga taga OCD. I-shout out mo sila, Sir Joffel. Si Sir Cabs ito. Cabs Roges. Mimi SPC sabi niya very informative program po MSSD. Yun, thank you. And Trix from Tawi-Tawi. Hello po sa inyo dyan sa Bungaw. May pahabol si Ma'am Fada pa. Ang hirap pag na-championhan kang naliligo sa 7th floor ng hotel. Yun. Sa 7th floor. 7th floor talaga naliligo ka. Oh my God. Anong gagawin? Sige. Siyempre, dapat magbihis muna. Pero tama yung sinabi ni Kwan, hindi naman kailangang tumakbo. Diba? You have to stop the shaking muna. Ayan. Sige. O lumabas sa CR. Kasi baka maano ka dyan, baka biglang matrap ka dyan sa loob. So, yun. Sige, bigyan natin si Sir Joffel ng kanyang panghuling mensahe. Ano ang paalala natin sa ating mga kababayan upang manatiling alerto, handa at matatag sa panahon ng kalamidad? Sige po. Ang amin pong mensahe, para na lang sa lahat sa general public ay tayo po ay makiugnayan po talaga sa ating lokal na pamahalaan through our local DRRM officer. So kapag meron po silang mga orientation, mga drill, mga pulong sa barangay, makilahok naman po tayo, no? Tapos seryosohin po natin itong usapin ng disaster risk reduction and management. Hindi kasi natin pwedeng walang bahala porket sabihin natin, may mga trabaho kasi kami, kumikita kami, hanap buhay kami sa araw-araw. Pero pag nangyari ito, wag naman sana, ito ay baka magdulot ng mga sitwasyon na hindi na natin maibalik pa, pero sana ay na-prevent, o naiwasan kung may sapat tayong kaalaman. So, makipag-ugnayan at manatili po tayong nakabantay o nakaantabay sa mga alert at mga informasyon na binibigay ng aming opisina, Bangsamoro Ready, FIVOX, maging ng MSSD, no? Katuwang din po namin yung iba't ibang mga ahensya na nagbibigay ng impormasyon. Tapos, panghuli, kung meron na pong direktiba mula sa lokal na pamahalaan, wag na pong matigas sa ulo. No? Sumunod po tayo. Sumunod po tayo dahil hindi naman po yan sila nagde-decide o nagbibigay ng instructions na sa ikasasama po natin. No. Maraming salamat po, Sir Joffel Delicana, ang Chief ng Emergency Operations Division ng Bangsamoro Ready. Thank you sa time na binigay mo sa akin. Thank you so much, Sir Joffel. Ayan. Bago tayo magtapos, kasamang Jeff, salam muna kay Chu Mei Lee. Baka magalto to sa akin. Salam to all from the Office of Iron Lady. Hello po sa inyong Iron Lady. Ayan. Alright, sige. Si Pigkawayan. Hindi mo pa Joel Brizuela. Ayan. Nagserbato na sa atin si DJ Nikki. Overtime na daw tayo. Alright, sige. Hello kay Mina Lintongan. Dahil dyan, binuo kong pangalan mo. Ayan, sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat sa aming FB Messenger. Di kaya mag-text sa ating hotline number 0919-480-4265. Mula ito po si MJ Alferez. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. At sa ngalan po ng buong hanay ng Information Communications Division ng MSSD, and of course, thank you din kay Carl Daniel, ating IT specialist, and ating network technician. Nandito po si Jeff Lungakit at nasa transmitter site naman si Jonathan Estorbo. Yan, maraming salamat sa inyo. And of course, DJ Nikki, Mina Lintongan sa kabilang sa sister station natin. Maraming salamat. Ako po si Jeff Mendez. Until next Saturday po, magkakarinigan ulit tayo dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Ang mga pananaw